Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indukabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado, National PNP kampanting madadakop si Atong Ang asin saldiku kun nguarinda day maisabi. Manila Police Officer sinibaka napulkom ninulikan na alleged rape case. Pamayo pa kan barata sa lado nasyonal, Philippine Embassy duman sa France, ipinagpahig na dapat sundun ang soberania kan host country. Irisi day mapartisipar sa impeachment proceeding laban man kay Vice President Sara Duterte. Barsaga day naandala sa posibleng expulsion. House Speaker pinasalamatan si Luis Cruz sa panginginot sa Justice Panel na nagsagibukan na investigasyon sa kasong isinasampang impeachment laban kay Sara Duterte. Senate Minority digdi kukontraon ang pagkumbin kan impeachment court, sabi ni Robin Padilla. House panel approve impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte. Senador Batu inagad na magkomento sa no work no pay proposal. Ang presyo kan produktong petrolyo epektibo ngunya na aldaw. Haros 199 mil na tao apektado kan unrest kan mayon na bulkino, sabi kan DSWD. Isunsa nakapagpiyansa na pinalibre na sa NBI. Pagod sa 6,000 na karungan sa Albay, apektado kan na Aspul. Ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indukabos, ako po si Jonel Cuba. Ngunyada sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado nasyonal matapos aprobaran na unanimously
ana amended committee report sa duwang impeachment complaints laban man kay Vice President Sara Duterte. Ipapadara na ang report sa House Committee on Rules. Ang committee iyo ang responsable para man maibali sa order of business ana pagtukara sa report sa plenaryo sa oras na sakat na sa plenaryo. Ini anda i-sponsor kan mga opisyal kan committee asin pwedeng questionon kan ibang miyembros kan kamara na inagtrayumpong busisiun ang mga reklamo kan ini dinadangog sa Justice Committee. Sigun ki Justice Committee Chair Representative Jervil Loistro ang plenary session Mayo 11 ana aldaw para sa mga miyembros kan kamara ang aning digdi aramon ko na aaprobaranda usa sa yumahan kan komite ana sambit ng report. Asod ma ni na pagkaaga formal nang inaprobaranda kan 55 miyembros kan Justice Committee and Amendment Committee report kung sa ina nailing and probable cause para man i-impeach si Sara Duterte. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, listahan kan mga sinasabing mga legislador o mga congressman sinasabing digdi question kan ni Justice Committee members Representative Terry Redunda ang listahan kan mga kongresista subuot nag-withdraw kan sa indang suporta para man sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ipinagpaluwas online. Ini ninulita naglalaman subot ini kan piking mga pangaranda. Sa sarong statement ipinagpahig ni Reduna na kung totoo man ang pagbawi kan na suporta kan mga kongresista taano to subuot saro sa mga sambit ng kongresista o congressman na nabanggit nagangaran na Viera Rodriguez saad paman ni Reduna agpapakuriat ang mga taga-suporta kan Vice Presidente kan mga listahan kan mga kongresista subuot nag-withdraw kan suporta para manda sa nasambit ng impeachment. Ang piki palan ang pangaranda maski nagkapira sa mga pangaran ang aktual na sinasabi sa mga kongresista anda pangwalo sa listahan ang sarong nagngangaran na Viera Rodriguez, madali pang maging Bong Rodriguez. Sa irarom kan 20 Congress ang aning tulong House members lang ang pwedeng apelyidong Rodriguez kabalina ang Catanduanes Representative Luyo Rodriguez, Abamin Party List Representative Maximo Rodriguez Jr. asin Cagayan de Oro Representative Robos Rodriguez. Aglaban na nasambit ng claim matapos o nagluwas nasambit ng claim matapos an impeachment hearing kanpit sa 29 kan bulan kan Abril kung sa ina nahilingan kan Justice Committee and probable cause para man sa impeachment kan Vice Presidente. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal and PNP o Philippine National Police Chief Nartatis naghagad nin tabang sa publiko para digdi hanapon ang mga high profile wanted person. Liwat ng apudan si Philippine National Police PNP Chief General o si Milencio Nartatis Jr. sa publiko natabangan sinda para hanapon ang mga high profile ang mga wanted person. Basado sa PNP Chief, nakadakol pa man ang mga darakulang tao ang pinaghahanap ngunyan kan mga autoridad arog na kan dating congressman asisaldi ko kan ako Bicol Party List asin tagaduman sa Albay negosyanteng si Atong Ang. Dagdag pa kani na igwanin dakulang pakinabang anda paghahanap sa mga wanted persons, lalong-lalo na si Ang na igwanin patong-patong sa iyang payo ni na 20 milyones pesos. Nasisiguro man ini
na daisinda mapundo para hanapon ang mga wanted persons na may kinakatubang na mga kaso digdi sa nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, ipinagpayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na obligasyon kan Senado automatikong mag-convene para bilang impeachment court sa oras na maresibikani an article of impeachment laban man kay Sara Duterte. Basado kay Soto, malinaw na ipinagtalaan kan konstitusyon mapadapit man sa papel kan Senado na arong kaning proseso. Tinawan doon ni Senate President na dahil pwedeng i-oktaba o digdi hipaan na pagkukumbin ka na Senado, ninulitay ni sarong constitutional na trabaho. Mantang nainot naman na nagpayag si Senador Robin Padilla kanda posibilidad na pagkakaigwa ni na paghipa sa pagkumbin kan Senado bilang impeachment court. Alagad, nilinaw man ka na nagkaprang mga miyembros kan minoriya na mayo panin formal na pag-uurulay manungod sa pahayag na iyan ni Robin Padilla. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, sabi man ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dai natukara sa isinagibong closed door meeting o caucus kan minoriya ang posibleng pagsakat kan articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ninulit dai kumpleto ang miyembro na nagpartisipar sa nasambit ng meeting. Sabi ni Cayetano, susundon subot kan minoriya ang reglamento kan Senado kung in kaso ipasa ang nasambit ng impeachment sa Kamara ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ang man na digdi bistahan. Antang inangat man ni Senadora Rodante Marcolita ang paliwanag ni dating Speaker Martin Romualdez asumpaykan subot anomalya sa flood control project. Sinabi na mas lalo lang subot na nagdadakol mga kaputan kisa nalinawan ang publiko sa iyang privilege speech. Asudma, tinawan doon ni Marcolita na importanteng bosisyon ang naging video statement ni Romualdez. Purog na 7 bulan na subot ining nagtatrangkilo o day naggigirong-girong matapos digdi adawit sa aligasyon kan korupsyon. Sabi pa man ni Marcolita, akong bastante ang paliwanag ni Romualdez na iginalang lang kani ang proseso kan lay kaya siya daima nagigirong-girong. Ang respeto sa proseso, ang dai selective, dapat ini bilog na kooperasyon asin transparency urog na kung pirang banwaan na pinag-uurula o kwartakan banwaan ang pinag-uurulayan. Sabi pa man ni Marcolita. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado sa iba pa nga lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o minabut ni sa ismil na karungan sa partikan probinsya kan Albay, apektado kan aspol kasunod naman kan pag-alboroto kan bulkan kan mayon kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Sabi yan ni Gobernador Noel Rosal kasudma, sabi ni Rosal, ana pagu kan labadum and bulkan nagbunga kan aspol na kun sain tuminama sa mga banwaan kan ginubatan kamalig, partikular na sa ginubatan kun sain uminabot sa saro sa gunang 2 pulgada hanhibog ka na sambit ng bu. Personal na nagbisita si Secretary Vince Dizon ang Department of Public Works and Highways tangani man inspeksyonon ang clearing asin na flushing operation sa mga apektadong mga lugar. Antang pasabol naman ang Maharlika Highway asiring man sa
probinsya ng Camarines Sur. Tataw kada sambit ng insidente, ayo manin i-record na binawian nin buhay una lugadan pasado yan sa gobernador. Nakatabang ang preparasyon kan mga residentes tanganing maiwasan ang matinding distroso sa ringman na i-report ang pagkagadan kanang kapira nga mga hayop asin pagkaraot kan na mga panamnon. Ninuli man kan nangyaring aspul, may mga report na may mga hayop na natambunan nin abo kan volcanic materials. Pinagsugo kan lokal na gobyerno ang pagsulot kan mga face mask, partikular na ang N95. Ninhuli kan peligro na bunga naman kan abu urog na sa parte kan salud kan mga kaakian. Sa presente may 1,238 na mga evacuees gikan sa laog kan anom na kilometros na permanent danger zone PDC. Pinaglalauman asin inaadalan pa man kan mga autoridad ang posibleng pagpapaiwas kani sa 7 kilometro na pwedeng makaapekto sa kadagdagan na gismel na mga pamilya. Nagdadanay man sa alert level 3 ang status kan bulkan. Sabi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nangangahulugan padagos ang banta nin makusog na pagsabog o pagbuag kan bulkan kan mayon. Sa iba pang detalles kan mga barata sa Ladwa Nacional, pinalibre na ang veteranong komistarista asin na medyaman si Jason Sa nakabinbin na una kakulong ni ulita pinag-aalata ang NBI clearance. Ay paman nakakalibre ang dating TV host si Jason San ninulikan inaalat pa ang clearance gikan sa National Bureau of Investigation. Sabi kan sa iyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ini sa tao man kan release order kan Pasay City Regional Trial Court branch 118 matapos na makapagpiyansa nin 10,000 pesos sa ana nasambit ng veteranong broadcaster. Katakod kan na bagay na yan ipinagpahayag man adigdi angangapudan ang abogado KNBI Direktor Melvin Matibag na tugutan na makaluwas sa katsil at nasambit ng 71 anyos na sa iyang kliyente. Aga sampa naman ang kampo ni Sunsa motion to quash sa iyang kaso na may sarong bulan ang korte para magdesisyon kanasambit ng bagay. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa Ladwa Nacional. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa Ladwa Nacional, maabot ta 199,000 mga individual ang apektado kan padagos na unrest o padagos na pagpurong-pusong pag-alburuto kan bulkan kan mayon. Sabi yan kan Department of Social Welfare and Development DSWD. Sabi kan DSWD spokesperson na si Irene Dumlao, 52,000 na mga pamilya na apektaran kan aktibidad kan bulkan sa bilang na 1,444 na mga pamilya. Ini katumbas kan 5,459 na mga individual sa presente nagdadanay o yaon sa laog kan mga evacuation center. Kasunod kan bagay na ni na i-record man anda partibismo kanda pinag-sasabing digdi nakalis na simana iyo ana tulos na pagdul kan ahensya sa mga pamilya kanda food fax na kung sainda iyo ana kinakaipuan kana mga nasambit ng mga residentes. Sabi man kan DWD spokesperson Irene Dumlao, di pagpapadagos-dagos anda suporta asin na tabang na itataw ninda. Ipinapasunod man ang Cash for World Cup program para sa mga apektadong mga parauma mantang nagpapadagos ang pagdulkan psycho social support sa mga aki asin ni bapang vulnerable sectors.
Guaman ipinaglatag na women and children friendly species sa evacuation center tanganing matauanin mga learning activities an mga aki asin makatabang na mabawasan an sa indang namamatian na stress asin man na anxiety. Akon sa ina sa pinakauring record o minabut sa 117 million pesos ang kabilugan na kantidad na naitao sa humanitarian assistance kan DSWD tagkod ng kasudmang aldaw kan Lunes. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Epektibo ngunya na aldaw pizza 5 kan bulan kan Mayo. An panibago na naman na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Sa magkasuway na advisory, pinagpahig kan kumpanya kan lana malangkaw nin 2 pesos 21 centavos an kada litro kan gasolina. Mantang 2 pesos 66 centavos manda anda diesel. Mantang mababa man ni 3 pesos 53 centavos ang kada litro kan presyo kan kerosene. Ipapasunod ang mga bagong presyo ngunyan aldaw alas 6 nin pagkaaga kasubago. Sabi kan Energy Secretary Sharon Garinda, sinasabing pinaglalauman na ang paglangkaw kan presyo kan na lana ngunyan na aldaw bunga naman kan pagluya kan piso na uminabuta sa record low na 61 pesos 75 centavos kontra sa sarong dolyar kan nakalis na simana. Basado man sa datos kan Department of Energy, may bastanting supply kan lana ang nasyon na maabot sa sinasabing 53.71 na aldaw. Kabali na ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel oil, asin man na liquid petroleum gas LPG. Kan nakalis na simana, parte kan na paglangkaw kan presyo kan gasolina 0.53 centavos ang kada litro. Antang dakula man ang ibinaba sa parte kan diesel asin kerosene 12 pesos 94 centavos asin 15 pesos 71 centavos kada litro, sabi ka na oil firm. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inagad ngunyan kan Senate Ethics Committee na magkomento si Senador Ronaldo Bato de la Rosa kasumpay kan prosopistong emyendahan ang mga reglamento kan Senado para man ipasudod ang no work no pay policy para man sa absent na senador. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairperson Senador JB Ejercito, tinukarkan committee ang manlain-lain ng mga reklamo laban sa mga miyembros na Senado. Kabali na ang prosopistong mas mahigpit na patakaran para man sa absenteeism. Kasunod kan bagay na niya, ipinadara ang kahagadan kay De La Rosa tanganing magtaunin paayag sa nasambit ng prosopisto. Ang paayag ni Ejercito, inihiling ninda ang posibilidad na ipapasunod ang prinsipyo kan no work no pay armada sa mga sinasabing mga ilihidong mga opisyal asin ipinagpipirit na kinakaipuan ining mag-agi sa plenaryo kan Senado kung in kaso emyendahan ang nagdadanay na mga reglamento. Kung magigirumduman haloy ng dai nakakapagpartisipar asin perming palta o absent sa sesyon si De La Rosa poon ka Nobyembre 2025 kasunod kan mga bareta may iniluwas na warrant of arrest ang International Criminal Court ICC kasumpay kan sa iyang pagkakasangkot sa war on drugs. Intirong kinuto asin na nagkukubog-kubog si De La Rosa kaya nagtatago-tago ngunyan perming absent o palta sa sesyon na Senado. Ninuli kani naatubang siya sa ethics complaint. Ninuli kan padagos na pagpalta o
ay paglaog sa sesyon. Sabi kan na senadora na si Ejercito, naglalaom siya nga voluntaryong isusuko ni De La Rosa an sa iyang sweldo asin na allowances mantang daini aktibo sa pagpartisipar sa Senado bilang pagpapailing kan patas na prinsipyo sa mga ordinaryong mga trabador na dai binabayadan kapag naglalaog sa saindang mga trabaho. Iyan kung magugusto si De La Rosa sin kun masusupog sa iyang ginigibong sige an kuanin sweldo na dai nagtatrabaho. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitunyanda sa Ladua National. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa Ladua National, ipinagpayag ni Senadora Robin Padilla ana pagkontra kanda Senate Minority Bloc sa pagkumbin kan impeachment court in kaso isumiti kan Kamara de Representantes an articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa kan senador, parte kan sa indang trabaho sa minority an mag-opos bilang pagsunod sa parliamentary procedure maski pa may panunumpa ang mga senador bilang mga huwes. Dagdag pa kani, nagpipreparar naman siya in kaso magtukaw bilang sarong senator judge. Mantang kontraman sa impeachment si Senador Jinggoy Estrada inuli sa kadakol na mga problema ka nasyon. Alaga di pinagpahig kani kapag babantayan pa man niya ang ebidensya kung madagos anasambit na nga proseso. Siniguro man ni Senador Alan Peter Cayetano digdi masudod ang minority bloc sa mga patakaran. Sigun kay Senate President Vicente Soto III, pwedeng ikumbin ang impeachment court kapag naresibi na ang article of impeachment alagad ang mismong pagkakaigunin pagbista isasagibo sa tamang panahon kung naman kan konstitusyon. Si Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, asinmada si mismong Alan Peter Cayetano, yung mga senador padagos na nagdudupangunyan sa mga Duterte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pangitangunyan sa Ladua National. Pinasalamatan ni House Speaker Faustino Boyid III, si House Committee on Justice Chair Gerville Luistro asin aniba pang mga miyembros kan House of Representative ninhuli sa saindang liderato asin manda dedikasyon orog na sa panginginot kan Justice Committee sa pagdangog kasumpay kan impeachment kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma inaprobaran kan committee ang mga report na may naka binbin asin igwa nin mga resolusyon na kung saan naglalaman kan article of impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Sa iyang payag, tinawandoon ni D ang sa indang panunumpa na siguraduhon ang sinasabing transparency, accountability asin pananagutan sa mga namamanwaan asin sa gobyerno. Sinusulong man kan na leader kan Kamara ana pagpasa kan na anti-political dynasty bill asin ipinagpahayag ang suporta kan Kalinga Act of 2026 na obhetong pakusugon ang kabuhayan asin tawanin atensyon kasimbagan ang inflation asin pakusugon ang ekonomiya kan Pilipinas. Dagdag pa kani, importante nga pakusugon ang mga lakdang para man sa energy security asin na ang pagpapatibay ng mga pundasyon sa laog ka nasyon kasabay man kan pangapudan na mailusot ang mga anti-political dynasty bill
para man mas mapakusog ang tiwala kan publiko sa gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga prata sa lado lokal, kapag babalik sa plenary session atapos kan suspensyon, yauna naman sa Kongreso is Congressman Francisco Kiko Miao Miao kulang sa Pansin Barsaga na siya nag-ahandala sa posibilidad kan pinag-aapod na expulsion o ang pagpapatalsik sa iya maski may kinakaatubang na ethics complaint. Pasado man, kulang sa pansin na si Miao Miao, preparado siya nga atubangon an anuman mangyari asin na nagtutubod, may iba pa siyang oportunidad in kaso mawaran na nin pwesto. Naglalao man ini na mayo na nga masunod nin mga suspension mantang gusto kani natutukan ang pinagsasabing fuel crisis asin itulak ang prosopisto pagtanggal ka na bata na inot nang nasuspindi si Miao Miao Barsaga ninhuli kan disorderly behavior kasumpay kan iya nga online post. Ipinagpayag man kani tadain na siya partisipar sa ethics hearings inulita bako man subuot sindai man mababago ang resulta kani. Sabi pa man na kulang sa pansin na si Miao Miao Barsaga na kung mapatalsik siya lalo lamang kaning pagpapatunayan ang subuot korupsyon sa lado kan Kongreso. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa dua nasyonal, higot-higot na maraingon yan si kaluokan Congressman Edgar Erisi da isiya mapartisipar sa impeachment proceeding laban man kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Inulikan sa bota na gagamit lang ini sa lado kan politika asin kulang sa moral aksidensiya ana kamera. Sabi pa man ka na nasambit na nga Congressman Rodigdi pipili lang ana mga congressman ang paggamit kan konstitusyon kapag ini pabor sa sainda mantang day subot digdi asusunod ang mandato kani bilog na anti-political dynasty law. Ipinagpayag ang impeachment ang bakong sarong principled process kundi sarong banggaan kan mga dating magkakakampi sa lado kan politika na napupuli sa issue kan kapangyarihan. Dagdag pa kang kongresista igdi nagsasayuma siya maging parte kan pinag-aapod kaning political spectacle daiman nakakatabang sa mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa Ladua National, ipinagapipirit kan Philippine Embassy duman sa France, aday ini pwedeng maghiro sa pagiman kan pagbalga kan soberenya kan sarong host country. Ni may relasyon sa kaso ni dating Ako Bicol Party List o Congressman Lizaldi Saldico at tagaduman sa Albay. Napabarata ayaon sa France sina nagsampa na nina asylum. Sigun pa man sa ambasador na si Ida Dibega, kinakaipuan masudod ang imbada sa international law asin na dai basta pwedeng arestarun o dakupon sa an isay man na Pilipino duman sa partikan France. Sabi kani, arog man ini duman sa French Embassy sa Manila, dai pwedeng magsagibo kan pinagapod na police operation magdakupan laog kan Pilipinas. Dagdag pa kan ambasadora ay intindihan ninda ang concern kan publiko alaga dapat daw mag-agi sa tamang proseso asin diplomasya ang aksyon kan gobyerno. Sinabi man kani na ang mga masunod na mga pahayag manong digdi ang magigikan lang sa parte kan opisina kan presidente.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kumpiyansa ang Philippine National Police PNP na madadakop man ang mga autoridad at negosyanteng si Atong Ang. Asin dating ako Bicol Party List Representative Saldico, apariyo nga natubang kan high profile case. Sabi kan PNP Chief Osilito Melencio Nartates Jr., padagos an operasyon kan pulisya gamit ana mga nakalatag na mga plano asin koordinasyon sa manlain-lain ng mga ahensya tangani man na nadigdi maaramad sinda madakop ang nasambit ng duwang pugante. Naatubang si Ang asin nagkapira pang mga akusado sa mga kasong kidnapping with homicide asin serious illegal detention kasupay kan pagkawara kan mga parabulang. Kan Abril nagpaluwas man ang Interpol raid notice laban man ki Ang mantang napabareta na namatan siya duman sa Calabarzon. May alok nin 20 milyones pesos na patong sa payu o pabuya para man sa impormasyon na makakapagtukdo sa kinagtataguan ni Ang. Mantang katigdi pinagluwas kan warrant of arrest laban kiku asin 17 iba pa kabali na ang nagkapirang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH at mga direktor kan Sunwest Corporation kasumpay kan maanumaliyang flood control project. Kinasuwanakan Office on the Ombudsman siku nin graph asin malversation sa laog kan Sandigan Bayan ninuli man ken sinasabing maanumaliyang 289 million pesos na flood control project duman sa Oriental Mindoro. Pigsayubahan kan duwa ang mga akusasyon laban sa senda. Magigirumduman na kan Abril 16 ipinagpahig kan presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na nadakop na kuno siku tumanda sa party mismo kanda aki matapos man nadigdi subuot hipaan sa German border ninhuli kan issue kan sa iyang travel documents. Sering man pinaglinaw ay pasananaloy ni Justice Secretary Frederick Bida na mayo naman sa kustodiya kan sis authorities siku asin sigunman sa report uring namatan siku sa France kan pitsa uno kan bulan kan Mayo. Madadakop udai iyan ang dakulang questionable sa mga autoridad. Pagkakarata sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat sa lokal pagkatapos po nin pagirumdo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang padagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata ngunyanda barata na kita ngunyanda sa lado lokal sa tuyang mga barata sa lado lokal maabot sa 1.4 milyones pesos na kantidad kan na droga na nasamsamkan o tira na nasamsamkan na mga autoridad sa saindang lain-lain ng mga operasyon
maabot man sa 37 katao ang nadakop kan pulis Regional Office Number 5 sa isinagibong sunod-sunod na mga operasyon laban man sa illegal na pagsira digdi sa rehiyon Bicol. Basado iyan sa report poon Abril 27 sa gudnang pizza trees kada bulan kan Mayo nakapalaman ada PRO 5 kada kabilugan na 19 na mga operasyon kontra sa illegal na pagsisira o illegal fishing. Ang operasyon na ini nagresulta sa pagkakadakop kada mga nagbabalga asin pagkukumpiskar kan manlailay ng mga sira ang mga kagamitan asin na pagsisira na sinasabing nagkakantidad na 1,441,257 pesos. Kabali na ang nakumpiska ng mga ebidensya asin mga sira na pinagdakup gamit ang ipinagpapangalad na paagi sa parte na mga pagdadakup kaniya ay mga maraot na mga epekto sa lado kan mga namamanwaan asin mana tayaman dagat sa kabuhayan asin lehitimong pagsisira. Anasambit ng pagbalga ay magkakadigong padusa basado naman sa nagdadanay na li partikular na ang Republic Act 8550 o ang Philippine Fishery Code of 1998 asin na pinag-emyendahan kan Republic Act 10654 na haros mahigot na nagbabawal sa illegal, unreported asin na unregulated fishing. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Naging material po at ginibong man ng operation kan Nabwa MPS asin kan Camarines Sur Police Provincial Office. Nagresulta kal pakadakop sa rank number 5 Provincial Most Wanted asin rank number 2 Municipal Most Wanted person sa Banwaan kan Nabwa Camarines Sur. Ang Emeristar si alias Mark, 48 anyos, may agong presidente kan Sonto, Barangay La Purísima, Nabwa. Si Mar na arestar alas 2 ng pagkapul sinambit ng lugar kan ini-arestaron bitbit kan mga pulis and warrant of arrest para sa kasong rape na mayong pinagrekomendang piyansa. Ang pag-arestar hindi na nakadokumento huli sa kadan tursulot kan mga autoridad. Para sa BBS News, Boyet Treres. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa ginibong flag raising ceremony kan na Sudma, Aminsay and Regional Director kan Philippine National Police o PNP duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi. Grabing pinapasalamatan ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director sa Team Kasurug sa saindang tabang kooperasyon asin pakikisumaro sa naging dalan kan Marikas na pagtaunin aksyon kan Police Regional Office Number 5 sa pag-alburuto asin pagsabog kan bulkan kan Mayun kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Iwat na tinawan doon na ang importanteng papel kan Kasurug DER yan kasurog naman kan KERA CERA na marikas ang epektibong pagtao in mga lakdang asin man amay na pagresponde kan PNP sa mga krisis asin pangyayari sa Riyon Bicol. Nagbisto asin pinasalamatan niya kasudma ang mga awardees sa saindang kontribusyon sa pag-abot kan mga objeto asin mga programa kan PRO. Digdi sa Kabikulan padagos anda pagtaunin importansya pagtatarbangan asin preparasyon alasakit para sa mas ligtas na Bicolandia, sabi paman kan na General. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal. Kung nga naman kan PNP focus agenda sa irarom kan enhanced managing police operation, mas pinakusog kan Police Regional Office Number 5 ang kampanya laban man sa mga wanted person sa Riyon nagresulta sa sunod-sunod na matrayumpong operasyon. Iyan
Maabot sa 74 na mga wanted person ang nadakop sa isanagibong region-wide manhunt operation. Kabali ang 4 na regional level, 8 ang provincial level, asin sa Rumana ang city level, 10 sa mga municipal level, asin 5 o 51 iba pang mga wanted person. Trayong po na ini, bunga naman daakan mayong patud na paglapigot, sakripisyo asin determinasyon kan mga kapulisan kan PRO5 sa padagos na pagsasagibo kan pinagaapod na intelligence driving operation asin busising pagtutok sa kada target sa tao kan hamon kan operasyon nagdadanay na makusug ang porsigido ang lado kan kapulisan sa paglapag sa mga individual na may kinakatubang na kaso sa nasyon. Dakula ang naging ambaga kan aktibong kapakikipagtabangan kan komunidad sa padagos na pagtaunin importanteng mga impormasyones na naging liabi sa marikas na pagkakadakop kan mga wanted person sa liderato ni Police Brigadier General Erosito M. Miranda, Regional Director Bicol, siniguro kan PRO5 Regional Office na magpapadagos-dagos na papakusuguninda ang mga sistematikong mga operasyon laban sa magkapira nga mga kriminalidad digdi sa parte kan Bicol Region. Iba pa nga detalyes kan mga bareta, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Daryl, yaw na naman garo sa CR. At dyan na babalikan tayo niya mag-aali ki Daryl Banyas sa iba pa nga detalyes kan mga bareta. Ag kasunod na engkwentro ang nangyari sa pagultanan kan tropa kan gobyerno asin digdi hinahagad kan mga miyembros kan New People's Army NPA Saragay Camarines Sur kan nakalis na simana Mayo 3 andang 1:20 ni na pagkahapon kan inot na makasagupa kan mga soldado sa gikan sa 81st Infantry Battalion ang pinagasasabi nga 10 armadong individual sa barangay kan Apali mantang nagsasagibo kan combat operation. Alas 3:50 manin pagkahapon mantang piga lalapag kan puwersa kan gobyerno ang nag-atras ng mga rebelde kan na magkasagupa kani ang tulong mga individual na pinagtutubadan parte kan mga rebeldeng inot nang na nakaparadila noong naka-enkwentro kan na tropa kan gobyerno. Rio nagluya nin 10 minutos ang barakbakan ribayanin putok antes na nag-atras ang mga rebeldeng New People's Army. Mayong napabareta na naging Rido sa lado kan gobyerno mantang arampaman asin kakaigwapa ning clearing operation ang mga miyembros kan autoridad asin army ara-aramon kun igwa inalugadan o nagadan sa lugar kan enkwentro ang mga miyembros kan New People's Army NPA. Iba pa nga detalyes kan mga bareta na kitang unyanda sa luwas kan nasyon sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kan nasyon US military pinagasayumahan ang pag-atake kan Iran sa Navy vessel. Pinaganigaran kan United States Central Command ang mga bareta at tinamaan kan Iran ang sarong US Navy vessel. Iyan kasumpay ka na payag ka nagkapirang mga Iranian news agencies na subuot may pinag-ataking barko araniman sa sarong port tumada sa timog sirangan kan Strait of Hormuz. Igun sa Iran, ang nasambit ng barko nagbalga subuot sa maritime security asin na napirita na mag-atras alagad. Igun man sa US Central Command mayo maski anuman na Navy ship ang tinamaan sa nasambit ng insidente. Kasumpay kan bagay na ni pinagpahayag kan US military ang bagong inisyatiba na pinaga-endorso ni US President Donald Trump kung sa imposibleng maggamit ni naval asin air asset para madadigdi wananda ng seguridad ang mga commercial vessel duman sa Strait of Hormuz kung sain kadakol ng mga barko
an naiipit ninhuli kan tensyon. Sabi sa report, nagkapirang barko an inatake asin pinugulan kan Iran kapag Mayo subuot ni na abiso asin manda Mayo nin paintulot an mga ini gikan mismo sa mga opisyalis kan Iran. Sa tuyang barata ngunya mga tugang sa kinabanin Karawat, sa satuyang barata ngunya sa kinabanin Karawat, Alex Ila nag-angat sa WTA digdi sa kawat na tinis ngunya suminakat sa mas halangkaw na pwesto ang Pilipina tennis star na si Alex Ila sa pinakabagong ranking kan Women's Tennis Association matapos ang sa iyang kampanya sa Madrid Open. Ikan sa number 44, minangata si Ila sa ika-40 idus na pwesto sa single ranking matapos na makalaog sa second round kan torneo kung saan nakapagdagdag siya ng 35 puntos para man sa kabilugan na 1,285 na puntos. Sa iyang kampanya, dinaog ni Ila si Anastasia Pavlyuka Chikuba sa first round asin sa score na 6-3 o 6-3, 6-3 antes kan kapangganahan ni Ellis Mertens sa second round na 2-6, 1-6. Sa double naman nakapagpahayag asin nakipagtambal si Ila ki Sepnia Sunmis kung saan uminabot sinda sa second round. Tinaog ninda si Chan Hao Chin ana Pani Stolars sa first round kan sa isdus bago digdi sinda ang dinaugman ni Katerina Siniakuba asin manda Taylor Townsend sa second round 1-6, 5-7. Mga tugang, iyan ang katiripunan kan mga baret sa pangarang kan sa tuwing kaibanan sa pagpaabot kan bareta. Iyon dyan si Buyet Paderes asin banda sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa dupagan tabay. Salamat po, mapasatuya pulugod ang biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. 7. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marinaga, ako po si Junel Cuba sa headlines ka na mga barata sa lado lokal. Bagong chief of police ka na banwaan ka na kabaredisura ipig bugtak. Bangkay kan sarunga lalaki na dukayan sa baybayon ka na beach. Taas sa kuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Summer Olimpas 2026 pinuunan na duman sa Banwan kan pili ka maredisur ka Sudma. Taon makap nasa kuukap sa nasa kuti sarong wanted person na duman sa pundo digdi sa laukan na kabaredisur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mas pinapakusugunyan ka na liderato ka na Philippine National Police ang paglapag sa grupo ka na sinasabing mga wanted person. Sa tuya pa pamayukan na mga barata sa lado lokal, arong purum and aktivismo kan pag-anunsyo ni Gobernador El Revilla Portica na probinsya kan Camarines Sur magiging guest
iyo ang sarong pop girl group na bini sa Kaugma Festival. Yakap medical service padagos na papakusog asin na dinadara sa laugan na probinsya kan na Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ngunya na mga tugang sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata na kita ngunya sa lado lokal sa sarong o sa tuyang mga barata sa lado lokal agpapadapos ang water rationing kana lorry trucks kana probinsya ni na Camarines Sur nagapapadagos ang water rationing or rationing kana lorry trucks kana provincial government kana Camarines Sur sa mga apektadong mga residentes duman sa ginubatan sa Albay ninhuli man kan matinding aspul gikan man sa bunganga kan bulkan kan Mayun na nagpuon pa kan aldaw kan Sabado Mayo 2 iwat ta barangay kan Inamnanda Grande ginubatan Albay nag dilibot ang lorry trucks kada provincial government para man magatud nin malinig na may inom na tubig sa mga residentes. Kung naman ini ang padagos at tabak asin man kasuguan ni Gobernador Elry Villapuerte sa mga apektado na pagputokan bulkan na Mayun. Tulos-tulos si Gobernador Elry Villapuerte pinagapadaraan lorry truck na probinsya ng Camarines Sur tangani man na magserbi ni na malinig na tubig sa mga residentes duman na iyo ang kinakaipuan kan mga apektadong mga namamanwaan an malinig na maiinom na tubig ana saro sa pinakakaipuan kan mga apektadong mga residentes duman sa Albay. Ninuli kan posibleng kontaminado ang tubig daklan ng mga lugar ninuli man kan mahibog na abo ikan sa bunganga kan bulkan kan Mayon kaya tulos-tulos uro-urada nagpadaran nin tabang kan na lorry trucks na may mga karga nin tubig si Gobernador Elry Villapuerte tangani man masolusyonan ang pangangaipo sa tubig ng mga apektadong mga residentes duman. Delegasyon sa kudngunyan haw-haw pagiraray asin mayo nin tabang na itinatao sa mga tagaduman sa Albay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyit Paderes. Buyit kami. Jacob ang regional rank number 9 most wanted person dyan sa Gilgaligo, Camarines Sur kanakaaging aldaw. Dinibon operasyon alas 5 rin pagkapon sa barangay Pasay sa Bitang Banwaan kan pinagsarumper sa kan Gilgaligo MPS asin kan RIU 5 ang suspect si alias Targa 19 anyos ang suspect Edwang Warto Pares na ipinaluwas kan korte para sa kasong act of illicit business na may pensan 36,000 pesos asin statutory rate kung sa Mayo pinagreklaman saan korte ang operasyon na elekon sa paikan dawang alternative recording devices bilang parte kan pagpasunod kan transparency and accountability sa police operation. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na tatuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal man sa Banwaan kan Bula Camarines Sur big welcome and lokal na gobyerno kanda Banwaan kanda Bula Camarines Sur anda bago nga manumrahan hipi kada sinambit na nga Banwaan an LGU duman sa parte mismo kanda Banwaan kanda Bula Camarines Sur formal nang pinag-welcome sa Police Captain na Jonel Isia iyo anda bago nga Chief of Police kanda Banwaan kan Bula Camarines Sur Prante kan pinagibong flag raising ceremony kasudma duman sa parte mismo kan munisipyo kan da Banwaan kan Bula Camarines Sur transition da follow turnovers pinagagibo kan da nagtalikod da aldaw na presiding officer as in Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Junior kan Camarines Sur
asin ang Chief kana Provincial Administrative and Resource Management Unit Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas ang Camarines Sur Police Provincial Office yu ana nanginot sa nasambit ng seremonya kan turnover of command yan sa kasuguan man Police Director Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. ana Provincial Director kanda Philippine National Police kapahayag ana Chief of Police baguhan na kanda Banwaan kad bula na si Police Captain Junel Sia ipinagpahayag kani sa iyang gagang pananda gabus na serbisyo asin mga kasuguan mga programa na itinutulod kanda Philippine National Police urog na pagmantener kan bulos kan pars e orden aga dakop kan mga illegal na mga aktibidad kabali dyan and illegal drugs illegal na sugal asin man illegal fishing sa Banwaan kan bula Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangonyanda sa lado lokal. Nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Nagapanagos ang dakulang offshore wind energy project na itutugdok diyan sa San Miguel Bay na pigo-konsiderar na iusaro sa pinakadakulang renewable energy investment digdi sa nasyon. Sigun sa gobyerno provincial kan Camarines Sur, sa pahingilot ni Gobernador Enri Villafuerte, nasa aktibong kabtang na kan koordinasyon asin pagproseso kan mga kinakaipuan na permit ang sinabit ng proyekto kan Copenhagen Infrastructure Partners kasabay kan pagkikipag-koordinar sa Manila National asin local agencies. Kabali sa nagbisita sa probinsya, si Franz Michael Melvin, kung saan liwat na pig-asigurar ang dagos-dagos na suporta kan Denmark sa implementasyon kan sa 1 gigawatt offshore wind project. Sigun sa mga opisyal, nasa pre-construction as in permitting stage pa ang sinabit ng proyekto alaga dagos-dagos ang preparasyon kan CIP as in kan mga partner kaini kabali ang ASIN pa rin naman sa deployment ka renewable energy infrastructure. Sigun kay Gobernador Villafuerte na piglalauman ilalansar ang proyekto sa laugan masunod na 2 hasta 3 taon as in target ining maging fully operational pag-abot kan taon 2028 tangarig na magtao ninda kulang supply din kuryente sa Luzon grid. Dinagdag pa ni Ambassador Melvin, positibo ang dalagan kan koordinasyon sa pangutaran kan gobyerno as in pribadong sektor as in importante ang proyekto ninulita bako sila sa enerhiya kundi pati man sa pagkrear ng trabaho as in pagmukna kan renewable energy training hub igdi sa probinsya ng Camarines Sur. Kung naging operational piglalauman makakatabang ang proyekto sa pagpapusog kan supply kan kuryente digdi sa riyon as in sa dikit-dikit ng pagbalyo ka nasyon sa mas malinig as in mas sustainable na pigkukuhan kan enerhiya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Yakap Medical Service sa Camarines Sur entirong dinadag sa ngunyan kanda mga nagpaparesto. Dinagsa ka na mga trabador asin man ka na manlain-lain na mga constituentes taog ka na probinsya ng Camarines Sur. Ang libreng serbisyo medikal kan PhilHealth sa irarman kan Yakap programa na isinagibo ka sabay naman na kanda nga programa kanda Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur sa pagiman ni Gobernador Enri Villafuerte. Nagtatao ang programa nin sa kod 20,000 pesos sa kada taon na kada miyembro para man sa check-up, laboratory test, bulong asin na cancer screening. May 56 na mga Yakap clinics asin 29 mga bulong o mga pinagsasabing health facilities sa parte kan na probinsya ni Camarines Sur. Ang gobyerno provincial kan Camarines Sur at inaman ang Department of Health asin man
iguna sa PhilHealth dakulang tabang iniurog na sa mga mayo nga HMO ninulitan nagatatao nintulos na serbisyo medikal o minabot sa 32.6 milyones pesos ang pundong pinagtagama para suportaran ang healthcare services sa laog na probinsya kan Camarines Sur. Si Gobernadora Elry Villafuerte padagos sa pag-inkaminar sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur na magparehistro na sa yakap asinbada ni daily uro aldaw na pinagigibo dyan sa parte mismo kan Kapitulyo Probinsyal kan na Camarines Sur. Na programa sa salud saro sa mga panginot na programa na isinusulong ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagtatarabangan ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asinman ni Congressman Luigi Villafuerte. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada lado lokal. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ipinagapahayag ni Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur kapag ang kapwa mga Bicolano ang nangangaipo di na siya nagalat pa tulos siya nagpapadara ang Camarines Sur nintabang ang mga Bicolano sa inmana parte ano man na probinsya sa Bicol Region digdi sa indang pinagpadaraan water tankers kan na probinsya ng Camarines Sur duman sa parte kan probinsya kan Albay tangani man na magtabang ang mga residentes na apektado kan aspol dumanda sa bulkan kan Mayon tubig ang pinakapanginot na kaipuhan kan mga residentes sa nasambit ng lugar. Digdi na inagduang isip si Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur na ipadara ang lorry trucks dumanda sa parte kan na Albay na pagsasadiri kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Yan tanganing nga tarabangan na ang mga residente sa nasambit ng lugar. Nagpaparataram ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur Pagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte kundi ini na aksyon tulos akong sa paagi kan taram aking pagkutak at niligasyon di serbisyong namamati kan mga namamanwaan bako sana kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur kundi sa bilog na Bicolandia. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Andol sa Bicol Region pig-umaw anda probinsya kan Camarines Sur pagrani kan mga oportunidad sa mga namamanwaan lang mga taga-probinsya kan Camarines Sur kundi sa interong Bicol Region. Takod kayanda, inumaw kan Department of Labor and Employment Udol Bicol ang sunod-sunod ang mga job care fair sa probinsya kan Camarines Sur tabang ninda Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinman ni Congressman Migs Villafuerte tigun sa Dulbicol ta digdi ga rarani lalo nga napaparani ang mga oportunidad sa mga nagahanap nin trabaho inhuli man kantabang na tinataw kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villafuerte asin man kan na piso Camarines Sur sa ina siguna sa Dulbicol Regional Director Imelda Gatinao importante da ang mga job fair ulit tadigdi nababawasan ang gastos kan mga aplikante sa paghanap kan mga trabaho asin pagproseso kan mga requirements. Sabi, tapaagiman kan pinagapod na one-stop shop setup nagtararo na sa sarong lugar ang mga employer asin ahensya kan gobyerno kaya mas marikas asin magian ang aplikasyon sa mga job seeker. Iyan ginigibo digdi
talaog ka na probinsya kan Camarines Sur inhuli ta gusto ni Gobernador Elre Villapuerte na matabangan anda mga residentes kan probinsya ang makakuanin trabaho bako sa nasa luwas ka nasyon o sa abroad kundi trabaho lokal. Dagdag pa kan opisyal, dakulang tabang an araw kaning mga programa talado kan da gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nangani man mas pang mapalangkaw ang pinag-aapod na employment rate sa probinsya asin sa bilog na nasyon mantang uminabot sa 3,000 na mga bakanting mga trabaho gikan sa 25 mga lokal na mga kumpanya, 4 na mga overseas agency anda naluka sa nasambit ng job fair kung sa ina nagkapera sa mga aplikante ulos nakaresibi asin nakapagproseso naman kan sa indang mga dokumentos. Ang mga ini uro-urada na hire o ilaog sa nasambit ng mga trabaho. Gobernador Elre Villapuerte pahayag tadakul pa na mga araw kaning mga programa sa pagtabang sa oportunidad na makakuanin mga trabaho anda mga residentes kan Camarines Sur asin ibang lugar sa Bicol niyatod ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato kan mga Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Dakop kan mga miyembros kan Philippine National Police anda top 7 municipal most wanted person man sa parte mismo kanda Balatan Camarines Sur. Matrayumpong nadakop ang sarong individual na pinagbisto bilang rank number 7 municipal most wanted person kanda agtalikod daw sa report kana pulis ang suspek aloy naman na pinagmamanmanada asin adakop ini bunga naman kan impormasyon na pinagtao kana sarong concerned citizen sa komunidad sa presente yaon ini sa kustudiya kan Balatan Municipal Police Station anda nadakop na persona para mada sa magkakadigong dokumentasyon na asin man disposisyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa Dua Nasional aktibo nga nagpartisipar ang mga tawan kan Camarines Sur Police Provincial Office sa panginot ni Police Colonel Virgilio U. Ulalia Jr. ang Provincial Director sa isinagibong Our Moment of Reflection na MOR bandang alas 6:50 nin pagkaaga kasudma may timang keep pressing on o beto ka nasambit ng aktibidad aing kami naron anda mga miyembros kan pulis na magdanay makusog asin na magtiyaga sa pagpapasulod kan sina mga trabaho sa tauman kanda angat mantang pinapakusog ang sindang pagkakaigwa din pagharang sa paagiman ka na pagkakaigwa ninda pagpapangadji asin man na pakikipag-ulay sa mahal na Diyos. Tinawan doon anda nasambit ng grupo sa paagiman ka gibo asin na minsay ni BP Joey M. Piano ang chairman kan breed na weto nga isulong ana pagpupursigi espiritual asin na pahiwas asin positibong pananaw kan mga pulis sa indang padagos pagtatrabaho asin pagserbi sa lado kan na komunidad. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nga nakaibanan dyan sa lado technical kaibanan ta dyan Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba mabalos kan sa edupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.